So ngayong araw, Sabado ay nakaschedule kami for cleaning. Yung mga water dispenser ng mga kliyente namin. Bali nag-register muna nga kami sa system nila tapos ayan umakyat na kami ng elevator. Kaso pagdating nga lang namin dun ay wala daw working permit. Kaya ang nangyari ay naghintay pa kami. Hinihintay namin yung go signal ng mga admin kung patutuloyin ba kami maglinis kahit walang working permit. Kaya naman si Isaac sa sobrang inip ay ayan na nga nagdikit na nga rin sa kanilang bulletin board. Sabi pa nga ng gwardiya, huwag kayo magdikit dyan kasi hindi kayo empleyado. Para gusto lang naman maglabas ng touch ng tao. So naglalakad-lakad na nga lang kami habang nagkukwentuhan dahil pupunta na lang kami sa Mr. DIY. Bibilhin na nga lang namin yung mga iba pang kailangan na gamit para sa water station. Nagbibiro pa nga ako dyan tapos sinabi ko saan yung bilihan ng corn beef. Nang makauwi nga kami ng Cubao ay umalis ako ulit dahil pupuntahan ko naman yung nakitang pwesto ng mga boss ko at ni RJ. Bali nakarating nga ako ng 15th Avenue, Camarilla, Boni Serrano pero wala pa rin talaga ako makitang pwesto. Kinagabihan nga ay umuwi na ako ulit ng Bulacan kasi bala ko na talagang ituloy yung pag-uwian. Wala lang, trip ko lang para malibang na din sa biyahe, ganun. Nang makababa nga ako ng bus ay sumakay na ako ng tricycle pa uwi at kinabukasan naman magluluto nga ako ng ulam dahil ako yun nandito sa bahay na tagaluto. Hilig ko na kasi talaga magluto magmula nung bata pa lang ako. Kaya naman ayan, lumabas na ako ng bahay para nga bumili ng mga uulamin. Nang mga panahon nga na yan ay hindi ko pa talaga alam kung anong bibilhin. Bahala na pagdating dun sa tindahan kung anong meron. Bali dito nga sa area na to dati, dito kami naglalaro ng habulan, luksong baka, luksong tinik, patintero at kung ano-ano pa. Wala lang, nakakamiss lang alalahanin yung mga panahon na bata ka pa, yung wala pa masyadong iniintinding gastusin, ganun. Yung ang pinaka problema mo lang paano mo pagkakasyahin yung 5 piso sa gusto mong chichirya na bibilhin. At ayun nga, mabuti na lang ay may tindang gulay si Ate Telma para malapit-lapit lang din yung bilihan ko. Bali ayan nga, nakabili ako ng longganisa at gagawin ko siyang sinigang. Sa panahon kasi ngayon, kailangan natin maging practical eh. Sa mahal ng bilihin, yung tipong may budget ka pang ulam, kailangan mo talagang pagkakasyahin. At least yung longganisa, hindi lang basta prito. Dahil dito sa may sabaw ay marami na rin ang makakakain. Lalo sa amin, naabuti na to hanggang gabi. Isa nga rin sa dahilan kung ba't gusto kong mag-uwian ay namimiss ko talaga yung mga ginagawa ko dito sa Bulacan. Lalong-lalo na yung pagluluto. Tsaka yung pag-inom na din. Joke lang. So, yun lang guys. Thank you for watching.